Yeah. Yo, yo. Mm. Yo, 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 yo. Mm-hmm. Yo, 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 yo. Hey, what's up, Torjak? How's my, how's the quality? It's good. The level's good. You know, level's good and everything. The sound's good. Is it good? Is it good or not good? I need some feedback, man. I need some feedback. Feedback sa inyo. Hello, pa idol, tambay. Yes, of course. Tumambay tayo. Dito lang tayo, man. Dapat chillax lang tayo. Tapos, Saturday, man. Dapat walang market, di ba? Alam mo yun? Relax lang. Pero syempre, patingin ako kung kamusta yung aking quality, man. Is the quality okay, man? Yeah. Ayun. Basta yung quality ng ano ko, it's good? Ah. Yeah. 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 Hmm. Maganda siguro kung may ilaw. Okay ba? Ayos. Is the music smooth lang? Alam mo yun? Yun yung gusto ko eh. Smooth lang yung music. Alam mo yun? Smooth and, di ba? If you have any questions, tanong lang kayo. If you wala kayong magawa, tambay lang tayo, di ba? Kasama niyo na naman ako ng isang mahigit ng oras. Ay nako. Alam niyo ba DJ ako noon? Nung araw, nung college ako. Kaso ayun. Wala. Hey, what's up? Ay, mga viewers din naman ako kahit papaano. Stop loss, what's up? Pew, what's up? Fadi Daddy Duck, what's up? Jo Marie Bati Ko, what's up? Do you have any questions? Again, Saturday ngayon, so ganun pa rin naman ang tanong, how's your day? How's your day, guys? Kamusta? Is it hot again? Is it, you know, mm, mm, mm. Is it hot? Is it good? Is it chill lang? Walang ginawa? Yeah. Ganda ng music ko, no? Diba? Para, ganda ng music ko, parang relax lang, alam mo yun. Sabado eh. Dapat. Any tips? Any tips sa pag-backtest, coach? Baka naman. Backtest, ito lang tatandaan mo. First, ang una mong titignan, you don't look at drawdowns, you don't look at, ang una mong titignan dyan is yung win rate. Yeah. So, if the win rate is good, madali nang manipulahin yun. Diba? Then, of course, after mo makita yung win rates niya, before mo yun evaluate, syempre, ang titignan mo is yung number of trades, diba? So, siguro, start ka muna, diba? Start ka muna ng number of trades. So, kung 1,000, ay 100, diba? Alam mo yun? Kung 100, ang minimum is 100 trades eh, di ba? Yun yung parang rule of thumb para makuha mo na yung parang general overview kung ano nangyayari sa market. Ang goal mo kasi doon is makabangga ka ng isang uptrend, downtrend, tsaka sideways eh, di ba? So, ayun. So, the minimum is to get 100 trades for your Pero syempre, ang next mong titignan doon is 100 trades nga, pero make sure na meron kang parang maximum lang trade per day, di ba? Kasi yung 100 trades kasi nakuha yon doon sa 1 trade per day per 100 days eh. So yun yung parang rule of thumb doon. So kung ano man ang mauna, either 100 trading days or 1 trade a day, di ba? Di ba? Alam mo yun. So, yun.
100 trades sa entire history ko lang ata nakuha. Medyo maano yun. Ang konti nun. Hindi mo kaya yun. Yan, targetin mo na. Siyempre, ang gusto mong makuha is frequencies, makapag-trade ka everyday, di ba? So, yun yung parang goal mo eh. Do? So, ang next mong gagawin is to find muna yung 100, yung magbibigay sa'yo ng at least 2 to 3 trades per day. Di ba? Para at least, kung sakali man na medyo pangit yung results, marami ka bang pwedeng i-omit eh, di ba? So, ang mangyayari diyan, magi-start ka ng 200, 300 trades hanggang mag-funnel down na siya sa 100 trades eh, di ba? Tapos yun na yung gusto mong i-deploy, di ba? Wala kang titignan ng drawdown. Huwag kang titingin sa drawdown, huwag kang titingin sa win rates ka lang muna. Di ba? Kasi drawdowns are relative eh, sa accounts eh, di ba? So 100 trades muna. Ang una muna i-establish mo is ilan ba yung gusto mong maging trades per day, di ba? Ilan ba yung gusto mong maging trades per day? Yun muna i-establish mo. Tapos, kapag nakakuha ka na ng set file na gano'n na okay, nagpo-produce ng 100 trades per day, di ba? Ay ng 2 to 3 trades per day. Pwede mo na yung bawas-bawasan para gumanda yung win rate nun eh, di ba? So, kapag nabawas-bawasan mo na yon, palag-palag na, di ba? Ano yan? Nag-gets mo ba yung sinasabi ko? So, katulad ng ganito, yan. So, ito, makinig ka. So, ang gusto mo kasi, the general idea kasi ng pag-ano, kasi masyadong malakas yung music ko, no? Hinaan ko kaya. Ayan. So, the general idea kasi, kapag nagbabacktest ka, is this one. So, we have this concept called the funnel system. Yan. Ayan. So, mukha na siyang funnel, di ba? So, from here, di ba, mag-i-start ka dito ng, nasaan na yung TikTok live? Ayun. Eto. Makinig kayo. The funnel system, the overview. Ayan. The funnel system overview. Yan, overview. Ayan, di ba? So, ito yung funnel natin, di ba? So, kita ba siya? Ayan. Ayan. So, sa top, syempre, ang titingnan mo is, ang rules mo dito is, let's say na, ang goal mo is 2 to 3 trades per day. Di ba? Para at least umaano ka. So, ang magiging total nun is around ang magiging total nun is around siguro let's say 250 to 300 trades. Di ba? Tapos ang win rate niyan, yes, pangit yan. First optimization mo yun di ba? So, sa first optimization mo, pangit talaga. Let's say na 30% lang ang win rate mo. That's okay, di ba? Basta ang risk-reward ratio mo is mas mataas, di ba? At least 1:2, di ba? Ayan, okay? Then, of course, siguro palakihin natin ng konti yung funnel ko para hindi naman siya maano. Ayan. Then, this is the first stage, di ba? Ayan. So, ang next stage is this one. Siyempre, dagdadagdag ka ng additional filters, di ba? So, mababawasan na yon. So, yung 200 to 300 trades mo, ang mangyayari na lang doon is let's say magiging 200. Di ba? 200 trades, di ba? Pero aangat naman yung win rates mo ng konti. Around, let's say, sabihin na natin 36%. Ayan, 36%, di ba? 200 trades. So, apply ka ng filter dito. Di ba? Ayan. Ayan, oh. So, ito yung filter 1 mo. Ayan. So, yung filter 1 mo is yung mga confluences mo na kailangan whatsoever, ganyan. Okay. Then, of course, sa final, dito naman, mga time filters. Bahala ka kung ano yung gusto mong gawing filter. Basta isa-isa lang. Di ba? So, dito naman, kapag umabot ka na dito, let's say na
100 trades na lang to, pero nasa around, let's say na 42%. Ayan, 42% na yung win rates mo. Diba? Ayan, hanggang bumababa ka. Keeping the settings from here, 'di ba? So ang mangyayari diyan is ito yung una mong strategy, 'di ba? So let's say na ito yung una mong strategy. Ito. So ito lang 'yon. Yan. So ito yung una mong strategy, the check. Siyempre, pag dumating dun sa ito, isa lang to, tipong single entry lang, alam mo yun, yung pinakasimple lang, tipong MACD cross lang or breakout or retest lang, basta isang concept lang. Isang concept lang muna. Tapos siyempre, kapag tumatagas ka sa filter, di ba? Bakit hindi ko magalaw? Ayun. Pag tumatagos ka sa filter, dumadami yung concepts na nilalagay mo, di ba? Kasi syempre, mas madami kang concepts, mas nababawasan yung trades mo, di ba? So, ibig sabihin, if you filter out mo sila from single, di ba? So, magsasala ka, magdadagdag ka ngayon ng concept. So, yung concept na yon mas mahihirapan maghanap yung EA mo ng trades, di ba? So, hahanap ka ng concept na pwede mong i-partner dito para doon sa second mo, di ba? So, let's say na meron kang MACD, ganyan. Let's say na kung ano man yung strategy mo, di ba? Let's say na ganon. So, ang next mong gagawin is, of course, hahanap ka ng kapartner ng MACD na magbabawas ng trades ng 250 to 300 trades. Yung babawasan niya yon para na ang goal mo doon is makuha niya generally yung mga magagandang trades, di ba? Yun yung parang goal mo doon di ba? Na nagigets mo ako. So, yun yung the funnel method di ba? So, then of course, ganun lang din yun, same concept lang din kapag ano ka na, what you do is you add concepts di ba? Add concepts again. So hanggang dito sa pangatlong filter, di ba? Is ano ka na? Tatlo na yung concepts mo diyan, di ba? Nakikigets mo ba ako? Ayan. Yan, the funnel system overview, man. Alright? Tapos, syempre, kapag yung for deployment mo na, kasama na yung risk management mo, yung trading plan mo, yung limits, siguro, for deployment mo na, at least siguro, ang mangyayari na doon is, ang magiging mo na is, yung number of trades mo, let's say, is magiging 80 na lang, ganun. So, 80. Pero tumaas yung win rate mo ng, so let's say na 52. Ayan, ayos na. This is a realistic na conceptualize, di ba? So, yan, okay na yan, di ba? Ang ganda na itong i-deploy, di ba? So, dito, again, may additional filters ka na naman. 1, 2, 3, 4. Di ba? Na ako, tumadagdag yung pang filter mo. Syempre, mas marami kang filter, mas marami ang kailangan magkasundo-sundo bago ka mag-enter ng trade, mas madaling alam mo yun, mas mahirap, di ba? Yun yung doon. So, nagigets mo ba ako? Nagigets mo ako, Lodi Beres? Nagigets mo yung the funnel system, di ba? So, this is the pinaka-basic na quant analysis method, di ba? So, you start with, so let's say na MACD and Bollinger Bands ka, diba? So, sige, i-sample natin, Lodi. Dahil Sabado at nandito ka sa aking live ngayon, diba? Maraming salamat nga pala. So, let's say na tanggalin muna natin itong mga indicators kong to, ha? Puro super trend to So, let's say that your entry is MACD and so, tanggalin muna natin to. Kaso sayang, no? Huwag natin tanggalin. Sayang And Bollinger Bands. Bollinger Bands. Ito. Let's say na ganito. Let's say na ganyan yung pag-aano mo. Pumili ka muna ng isa.
'Di ba? Pumili ka muna ng isa na yes, yun yun. Dito, okay naman yung pinagsabay mo. Regardless naman kung ano pagsasabayin mo 'di ba? So, okay lang naman yun eh. Pero of course, yung naiintindihan mo, 'di ba? Yung naiintindihan mo yung ilalagay mo. So, let's say na ganito nga. So, you have a trade here. So, lagay tayo kunwari. So, tanggalin muna natin yung Bollinger Bands. Yan, yan. Kunwari, yan. So, originally, ang trades mo is na andito. So, you have a buy here, di ba? Buy dito. You have a sell here. So, sell here. So, you have a sell here, di ba? So, ganyan. Typical MACD, di ba? So, another sell here, di ba? So, another sell here. And here. And here. Diba? Ang daming sell. And may mga buys dito sa ilalim, di ba? Ayan. So, let's say na ito yung mga buys. So, ito yung mga buys sa dalawa. Okay. Ito, makinig ka. Ito, buy. So, and another buy here, di ba? Ayan, okay. Ano yun? Ayan. Ayan, so another buy here. Ayan, okay. So, mapansin mo, ilang trades to, kunwari. Ilang trades yan. So, ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trades yan. Tandaan mo yung number of trades natin na, Ngayon, that is using only MACD. Kung MACD lang ang gamit natin, makaka 7 trades tayo, di ba? Kasi kukunin natin lahat ng signals eh. Kunwari lang, di ba? Kapag nilagyan natin ng Bollinger Bands, tapos inano natin. So let's say na ang Bollinger Bands natin ay ito. Ayan. So ang ano natin is kukunin lang natin yung buy kapag ay sell kapag above the ba? Kapag above siya ng midline, di ba? Oh, pwede 'yon, di ba? Pwede yung anong 'yon, or depende kung paano mo siya gagamitin eh, 'di ba? So or kapag nasa outside siya ng BB. O, 'di ba? Outside siya ng BB, kunwari ganoon. So ang mangyayari doon is ang makukuha mo lang ng mga trades doon is ito. Ano pa? Ito at ito kasi nag-outside din 'to eh, ano. Tama ba? Ay, hindi pala to. Hindi mo makukuha to. So, mawawala to ngayon. Let's say na ang win rate nitong 7 to, kunwari ito. Let's say na ang win rate nitong 7 to is ano bang panalo dyan? So, talo, panalo, talo, talo, talo. Ay, talo din pala. Panalo. And panalo to. So, talo, 1, 2, 3. 3 out of 7. So, ilan yon? Calculator natin. Ang win rate mo dito ay divided by 7. So, 42%. Di ba? 42% yung win rate mo. Di ba? So, ano tayo? Okay? 3 lang pinanalo natin eh. So, kunwari, ilalagyan natin ng Bollinger Bands. Boom. Ngayon, ang kukunin natin is yung mga trades lang na outside. Kapag outside siya. Kunwari, ganun yung conditions na inano natin, di ba? So, ito kukunin natin, nag-touch siya. Ito kukunin natin. Ito hindi natin to kukunin, di ba? Hindi natin, kasi na-inside pa siya eh, di ba? Ito kukunin natin to at ito. So, ibig sabihin, ang mga kukunin lang natin, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin to. Tatanggalin natin to. Diba? Okay. Then, after that, ito. So, ang natira na lang na trades natin ay 4. 4, diba? Pero, ano yung win rate nun? So, ito, panalo. Ito, panalo ba to? O, sige, consider nating panalo ba to? Talo yan eh. Ito, panalo ito. So, ibig sabihin, nakahanap tayo ng confluence, which is yung Bollinger Bands, na nag-increase ng win rate natin, di ba?
nag-increase yung ng win rate natin. So, ibig sabihin, from 42 kanina, 3 out of 4 na lang yung trades natin, gumanda, 'di ba? Yan ang silbi ng confluence, 'di ba? If hindi naman niya makukuha yung mga okay na trades nung MACD, walang silbi 'yun, 'di ba? Walang silbi yung confluence na yun para sa strategy mo, 'di ba? A confluence should always influence the win rates nung ano natin, 'di ba? So, yun yung kailangan mong tandaan doon, men. Okay? Nagigets mo ba? Nagigets mo? Hello, guys! Hello guys! Ayun, nag-uusap lang kami about backtesting. Yeah, so, ano tayo ng mga tanong. Anong strat yan? Strat lang niya to, MACD, ano lang, super trend. Kailangan ba i-test 100 trades yung effective para Oo naman! 100 nga is minimum na yun eh. Kasi, ang gusto mo kasing makita is ang gusto mong makita way yung backtesting yung iba't ibang scenarios eh. Kapag tatlo lang naman ang state ng market eh, di ba? Going up, going down, tsaka sideways, di ba? So, kailangan mahanap mo dun eh, di ba? Alam mo yun? Kailangan mabangga niya lahat dun sa backtest mo. And 100 trades will assure you, di ba? 100 trades na 1 trade a day will assure you na mababangga niya lahat yun, di ba? So, di ba? Ayan, try mo yung stochastic, di ba? Again, the idea is to have multiple trades na pwede mong bawasan, di ba? Kaya make sure that you have the core strategy mo, yung initial strategy mo na simple lang na mas maraming trades siya makukuha. Kasi mas marami kang trades na makuha, mas madaling tapyas, alam mo 'yon? Mas madaling magtapyas ng trades, 'di ba? Eh kung konti na lang yung trades agad, sa H4 ka kasi kumuha, ilang ano lang 'yon. Ano pa tatapyasin mo doon? Wala na, 'di ba? Nagigets mo ba ako? Ayun. So, pero wag naman so low. Wag naman sobrang low na TF, 'di ba? Kasi tandaan mo that the higher the time frame, syempre mas quality yung ano doon, 'di ba? And the lower the TF, mas dumadami yung false signals ng 'di ba? Mas mataas ang TF, mas quality yung signals. Kaso ang baba ng frequency ng trades mo, 'di ba? Kung sa daily ka magti-trade, baka isang buwan wala ka pang trade 'di ba? Alam mo 'yan? Pero pero quality naman, alam mo 'yan? Nagigets mo ba ako? Yun yung balance nun eh. Yun yung balance nun. So, find something na mapasok doon sa 2-3 trades per day. So, based sa mga that's around M15, M10 as the entry strategy. The confluences kahit anong time frame 'yon, 'di ba? Pero the entries kasi critical 'yun eh, 'di ba? Critical na 'di ba? So, yes, noisy, madaming alam mo 'yun? Madaming false signals eh, 'di ba? Everything you do sa charts is signals lang naman, 'di ba? Alam mo 'yun? So, and kapag maghahanap ka ng confluence, make sure that it will increase yung win rates nung initial signals mo, 'di ba? Lagi naman ganoon, 'di ba? So, ba't mo pa siya gagawing confluence kung hindi mo rin naman alam yung effect niya, 'di ba? So, 'di ba? Ano pong minimum pip? Teka lang, muna tayo. Hello guys! What's up? Crypto, hindi ako nagki-crypto, Lord Bells. Wala kasing prop firm dyan. MACD, yes, MACD yung kanina. Sample lang yon kanina. Low TF. Paano ko siya magets yung liquidity? Liquidity ng noisy, yes. Sobrang noisy. Di ba? Kaya nga ang weird dun eh, di ba? Ang weird dun. Sobrang daming false signals no ng lower time frames na nakakabaliw na, alam mo 'yun? When you're finding a strategy, it's a balance lang naman. Wala ka naman makikita kasi na 100%, na 80%, kahit 70 nga, ang hirap na maghanap eh, di ba? So, hanap ka lang nung, alam mo 'yun? Be realistic lang sa, di ba? Nakakailang trades ka, sir? Madami. Kasi ako ay nakaiiyak ako eh. So, sabay-sabay yun. So, ang average siguro ng lot size is around 30. Parang ganun. 30, 40 per week. Parang ganun.
Lot size na lang. Hindi ko na ano eh. Hindi ko na alam eh. Ayan. Yun na lang yung report sa email eh, di ba? Kapag yung broker. Di ba? Ano po maganda stock for beginner? I don't know eh. Hindi ako nag-stock trading, Lodi Bells eh. Pero parang ang ganda mag ano ngayon sa Nvidia. Ayan, sa Nvidia Corporation. Tama ba? Maganda nga ba dito? Tingnan natin. Mas mataas pa daw to sa gold eh. Ayan oh. Ayan oh, bang. Bang. Ayan oh. BTC kayo ng BTC, meron dito eh, di ba? BTC kayo ng BTC, meron pala ditong ayan oh, ilang X yan, oh, di ba? Ilang X yan from here, oh. Oh, BTC kayo ng BTC, meron pala ditong 18k percent eh. Wait na. BTC your face. Nvidia lang wala ka. Lakas ng Nvidia because of the AI. Ako actually pinita ng GPU ko ng what do you call this? Nvidia dahil AI eh. Data science. The data science revolution, di ba? Nvidia lang malakas. Ano pong maganda? Goods ba mag-backtest? Naku, nawala ka kanina. Panoorin mo yung review mamaya. Ang linaw pa naman ng explanation ko sa YouTube. Sa YouTube na lang, i-upload ko naman to. Guys, ina-upload ko nga pala to sa YouTube, yung live natin para may makontent naman ako sa YouTube. Wala akong makontent. Ang hirap mag-isip. Alam mo yun? Ang hirap mag-isip kapag ano ka. Pwede ka naman tumagot ng ano, di ba? Nasa profile comment. Maganda naman yung explanation ko kanina. Okay lang ba, Torjak? Si Torjak ang ina-explainan ko nun eh. Kung nag-gets ni Torjak, siguro magigets naman natin. So, okay din. The funnel system, di ba? Yun naman yung parang ayan. Thank you. Thank you sa pag-subscribe sa ano. Thank you very much. Parang ang dilaw ko, no? Parang may hepa, no? Wait lang. Paano ba to? Filters. Parang may hepa eh. So, dagdagan natin ng saturation na konti. Para magkakulay naman ako. Parang may hepa eh. Dilaw ba tong ilaw? Hindi naman. Anyway. Close. Ako yung nagpa-assist sa live mo about sa FX Dreama. Gets naman po, live dito sa TikTok. Ayan. Hindi kita ma-assist talaga ng todo-todo kasi medyo unfair dun sa mga nasa group ko. So, ayun, alam mo yun. Sila nga hindi ko masyadong ma-assist ngayon kasi ginagawa ko yung gabay. Parang mga 2 weeks na akong hindi nakakapag-chat ng maayos eh. Ayun. Siyempre, alam mo yan? So, sorry. Bili ako course mo, sir, someday. Maybe this year. Actually, this year, madadagdagan na siya ng Python. Di ba? Madadagdagan na siya ng Python. So, ayun. Kapag nabigyan na ng oras, wala pa akong masyadong oras eh. Pero pag nabigyan na ng oras, dadagdagan ko ng Python. So, hindi naman ako mag-charge. Ako naman hindi ko naman hinihiwala yung course na yon. Kapag may dagdag, okay lang naman ano doon. So, yeah. Pero baka magtaas ng konti yung price, diba? So, kasi grabe naman yung kalabang ko ah. So, kaya parang parang kaya okay lang na magmahal, alam mo 'yan. Kasi tignan mo tong kalabang ko, algopro.ai. Ayan oh. Live. Sobrang nung kalabang ko, sobrang taas ng presyo niya. That around na siya, around pay attention to what a single line of code. Diba? Oh. Ito yung kalabang ko.
Ano to, around 150k to. So, ako, Diyos ko, 10,000 lang ang sinisingil ko. Mas kumpleto pa dito. Pay Dali, attention to wow. what's Sorry. Ayan. Ito, 150k. Di ba? Tapos, ano lang talaga to. Alam mo yun? Kaya ang hirap, hindi na, kaya parang ayoko na may mga students ako na galing dyan. Oo, may mga students ako na galing dyan. Lima silang students ko na galing dito kay algopro.ai. Kasi gustong-gusto talaga nila matuto eh. Pero medyo nabibasican sila sa wala rin kasing community to si itong si algopro.ai. So, di ba? Tanong lang, wala siyang pricing 150k, may gali wow. 'Di ba? Ang simple-simple nang ituturo sa iyo. Samantalang tapos yan, puro Martin Gale pa yung tinuturo niya. Nagigets mo ba ako? Ako, Diyos ko po, ang mga as we speak now, meron akong around 70 na passer ng di ba? Alam mo 'yun? Kaya ayoko na ayoko na magmure, alam mo, mag-discount kasi parang napakamura na eh. So, ayun, yun lang naman. Hindi ko naman sinasabi na pero sana nagigets niyo yung position ko kung bakit hindi ako nagbibigay ng discounts kasi ang layo nung mga kalabang ko di ba? So, Coach, ano ang pinakaiba ng slow and complete algorithm and fast-based algorithm means yon? Kukuha lang siya ng 10% ng samples, tapos yun lang ititest niya by random, 'di ba? Kunwari, ang nag-optimize ka for balance, yung ending balance mo is mas mataas, ganun. So, kukuha siya ng 10%, mag-start siya doon, tapos kukuha siya ng kung saan gumaganda yung results, doon siya pupunta. Pero 10% lang nung mismong yung complete samples yung titest niya. Kapag slow complete algorithm, complete yon. Kunwari, 10,000 na options yun. 10,000 na options yung gagawin niyang test, di ba? So, medyo madami-dami yun, di ba? So, ayun lang naman yung explanation doon. Pero okay na yung fast generic, di ba? Kasi, kapag slow, medyo, ang daming di ba? Ang daming, alam mo yan? Yun lang naman yan. Okay ba? Slow complete algorithm. Tapos may isa pa doon test on all market watch, 'di ba? So, yun yung ano naman yun? Ano tawag dito? Straightforward naman, 'di ba? Iti-test niya sa lahat ng markets 'yon, 'di ba? So, tips paano pabilisin optimization ng MT4. Mabagal talaga MT4. Tsaka tag dito, wala pa siya yung fast generic. So, MT4 sucks. MT4 sucks. Kasi kung mag-algo trading ka lang din naman, di ba? Mag-algo trading ka na, mag-MT5 ka na. Kasi MT5 is built for algo trading talaga, di ba? So, dahil sa optimization niya, sa backtesting niya, di ba? MT4 kasi wala kang papatunayan sa backtest nun eh. Diba? Kaya nga dyan, masyadong yun. Alam mo yun? Although okay lang naman, pero ang bagal, puro glitchy, tumatalon pa. 'Di ba? Hindi mo pa makukuha na 100% yung bar quality, 'di ba? Hindi mo pa siya pwedeng i-test ng money value, 'di ba? So tapos ayun nga, ang bagal pa ng optimization kasi hindi gumagamit ng CPU 'yon, kung ano lang ibigay, 'di ba? Si pangalan MT5, yun, may multi-trading yun, kaya bumibili sa MT5, di ba? Multi-trading sa CPU. So kung meron kang 816 cores, di ba? Medyo bibilis-bilis yun, di ba? Alam mo yun. So, ayun. Need pa mag-download ng Tick Story, sir, para 99%. Yun.
Ano po mga for sale nyo na EA? May isa lang ako ng for sale kong EA eh. Isa lang. Yung ano lang, yung EA may retracement lang. Pero ang goal naman kasi nun is maturuan ko yung mga tao mag algo trading eh, 'di ba? So ayun. So parang ang goal kasi nung EA na yun is makapagturo ng ano eh, ng algo trading. So ang ginawa ko, gumawa ko ng EA na okay naman tapos maganda rin siyang i-optimize, 'di ba? Tapos marami siyang time filters and everything. Marami siyang iba't ibang filters para maturuan ko yung student mag-optimize ng EA. So binenta ko siya ng mas mura kasi para lang ako nagbebenta ng EA na isa, 'di ba? Tapos ayun. Marami nang pumasa dito, marami nang na dito. Ayan. 'Di ba? Hindi, wag kang magba-backtest ng entire history, man. It's useless. Useless kasi effort na effort, 'di ba? Alam mo 'yun. So kapag magba-backtest kasi ng whole history, ang daming scenarios noon eh, 'di ba? Hindi mo naman kailangan. Ang kailangan mo lang is ma-prove mo yung concept mo, nagagana ba siya sa uptrend, downtrend, tsaka sideways, di ba? So, usually, meron naman talagang, usually, pangit naman talaga sa sideways, pangit naman talaga sa uptrend, pangit naman talaga sa ano, di ba? So, alam mo yun, hindi siya ideal. And walang nagaganon. For show lang yun. For show lang yung mga nakikita mo dyan sa for sale. For show lang lahat yun ng entire history. Hindi siya nagigets mo. So, entire history hanggang 1970s, di ba? Hanggang 1970s to now. Oh. Lahat ng test mong ganun, medyo ganun din naman yung mangyayari kapag nag-test ka ng 100 trades, di ba? Or 100 days o 1 year, di ba? Alam mo 'yun? Hindi siya ano eh, di ba? Hindi. Ang yung sa itong kailangan nating parang maintindihan that yung backtesting period mo depends on the number of trades, 'di ba? Syempre, 'di ba? Tapos ang minimum noon is 1 trade a day. So ibig sabihin, ang minimum noon is 100 trades per day. Ay 100 days of trading days, 'di ba? So yun yung ano. So kung 1 year pero hindi mo naman na-achieve mo naman yung yung minimum nga na 100 trades, okay na yan siguro, 'di ba? O masobra pa, okay na yan siguro, 'di ba? Alam mo 'yun. Pero dapat kasi hindi doon eh, 'di ba? hindi hindi ka doon sa parang nagigets mo ba ako? Kasi baka mag-backtest ka na mag-backtest sa daily. E di 1 year time frame mo, mga 10 lang 'yun. Mga 10 ano lang 'yan, mahirap 'yun, 'di ba? Alam mo 'yun. Hello guys. Ito lang yung for sale ko. Ito lang. Di ba? Ayos ba yan? Tignan nyo na lang sa website ko. Ito sa kung gusto nyo. Ayaw magbenta dito sa live. Nakakano eh. Para ako sa yes, oo, kasi kailangan is recent conditions. Tama 'yon. Kasi the latest 100 trades will give you parang parang overview na ang ano bang galaw ng market ngayon, 'di ba? Alam mo 'yun. So at least 100 trades na ang minimum is 1 trade per day, 'di ba? Yun yung dapat tina-target mo na 'di ba? So wala namang, hindi ka naman makakakuha ng alam mo yun? Hindi ma hindi masama na hindi ka naman makakakuha ng ganun di ba? Hindi ka naman makakakuha ng okay sa up, okay sa down, tapos okay sa sides, di ba? Wala namang concept na ganun di ba? Wala namang model na ganun. So, either you put another strategy for sideways or bull or bear o just let go. Alam mo yun? Let go lang. Alam mo yun? Mahirap kasi yun. Ganyan talaga ang nangyayari kapag yung
Siyempre, marunong ka na gumawa ng EA, di ba? Marunong ka nang gumawa ng robot. Siyempre, ang gusto mo is the perfect EA. Pero, ang marirealize mo over the years ng paggawa mo ng EA is, you don't need the perfect EA. Ang gusto mo lang is makapag-deploy. Makapag-deploy at makapag-optimize ng mabilis eh. Di ba? Kasi ngayon, sobrang, yung hinahanap mo is the perfect mix eh. Di ba? Kaso ang problema nun, walang ganun eh. Di ba? Mahihirapan ka lang eh. Di ba? Hanggang wala ka nang na-deploy that marirealize mo that the risk management ng EA ang mas importante kaysa doon sa mga entries niya eh. Di ba? So, just like in normal trading, di ba? Mas importante naman yung management ng EA kaysa sa mismong ano, di ba? Sa mismong strategy, di ba? Or management ng trades, di ba? Mas importante 'yon kaysa doon sa it's same with the EAs eh, di ba? Kung ang EA mo is maganda yung risk management niya, meaning kaya niyang hindi kanya susunugin, 'di ba? Alam mo 'yon. So, meron siya, kaya niya mag-limits ng trades, 'di ba? Maganda yung pagli-limits niya ng trades, 'di ba? Alam mo 'yon. So, yun yung tatagal eh, 'di ba? Hindi yung mga nagigets mo ba ako. So, kung ako sa'yo, siguro, dahil nga ikaw ay marunong nang gumawa ng EA, siguro focus more na ngayon sa pag ako control, 'di ba? So let's say na ang next mong gagawing EA is yung magba-budget lang ng 100 USD per week. O paano mo gagawin 'yon, 'di ba? 'Di ba? Ibang-iba na 'yon sa entry, 'di ba? Ibang-iba na 'yon, 'di ba? Sa mga conditions, 'di ba? So ang next na ano doon is yung papasok lang siya kapag may budget pa siyang 100 USD per week. O yun yung mga magagandang EAs, 'di ba? Yung kaya niya mag-budget allotment, 'di ba? Yun yung okay. Nagigets mo ba ako, Torjack? Yun yung the best eh. Yun yung the best EA para sa akin. Yung kaya yung madaling mag-manage ng pera talaga, 'di ba? Mag-manage yung sa live talaga is ano, so kasi kung tutuusin, may mga kilala ako na one indicator EA lang sila eh. For the last 7-8 years eh, 'di ba? Pero okay lang eh. 'Di ba? Ang pinagtutuunan talaga ng pansin is yung management eh, 'di ba? Yung management nung account, 'di ba? An EA that can manage accounts, 'yun ang the best. Kasi kahit ano namang gawin mong paganda diyan sa EA mo, wala pa rin naman 'yan eh. Wala pa rin naman yung results niyan eh, 'di ba? Ang talagang makokontrol mo lang diyan is yung amount na itataya ng EA. Yun lang yung sigurado diyan eh. Nagigets mo ba ako? Yun lang yung sigurado diyan, and syempre, yun lang yung parang pwede mong kontrolin talaga, 'di ba? So dami kong sinasabi, no? Get chillings. Can you get chillings what I'm saying? Get chillangers. What is EA? EA is an expert advisor. Ito is a term ng mga ano. It's called expert advisor kasi alam nyo nung dati, hindi naman siya talaga ginagamit for automatic execution eh. Ginagamit siya to study yung isang strategy. So, let's say nga, MACD, ganyan. So, ang gusto mong makita is effective ba yung MACD kapag in-automate, di ba? So, ang gagawin is i-automate nila yung mismong trade, yung MACD, tapos titignan nila yung magiging results for the last ilang buwan, di ba? Yun yung ano doon. Tapos, pagkabigay sa'yo ng results, nung expert advisor, doon ka mag-formulate ng strategy mo, di ba? Kasi bibigyan ka niya ng report eh. It's an expert advisor. That's why the term expert advisor is yun yung parang, alam mo yun, yun yung naging tawag doon. Because dati, hindi naman talaga siya for automation eh. So ngayon, syempre, saan pa pupunta yun? Di for automation na rin. Saan pa ba pupunta ang ano, di ba? Nakikits niya ba ako? Commander, uy! Bakit ang daming Coast Guard dito sa tapat ng bahay namin, ha? Mr. Joyker. Ito si Joyker 21 is one of my first students, di ba? Yan yung isa yan sa ano. Pero bakit ang daming Coast Guard dito sa amin, ha? Sa Puerto Princesa, ha? Kamusta, men? Kamusta? Isa to sa mga pinakauna ko, sa first batch to, tala literal.
Maraming salamat sa inyo at naniwala kayo sa akin noon. Pero at tanong, bakit ang daming Coast Guard? Daming Coast Guard, literal. Ang dami yung mga bangka Coast Guard nandito. Sa Puerto Princesa. Anyway. Hello guys, sino mga ano lang. Okay lang boss, bad. Salamat din sa knowledge. I hope na syempre. Mukhang busy ka eh, di ba? Mukhang nakikita ko yung mo. Busy ka ngayon sa no? Mukhang busy ang Coast Guard. Good job. So, sa mga bagong pasok lang, hello guys. Become an algorithmic trader. Yeah. 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 TikTok. Ayan. Ano yun? Hindi ko matanggal yung sound. Paano matanggalin yung sounds nun? Di kayo nagkamali di kayo Uy! Ito na naman si Simpleng Kalakal. Yung naghahanap kanina ng SMC robot. Nasaan na yun? Ito ko sabi po si Simpleng Kalakal. I think meron siyang gumagahan ng SMC robot. So, pero may presyo yan So, ewan ko, magbibigay ng discount yan. Need demo. Ayan. Ayan As true. As a Q. True. Hindi kayo salamat ng marami sa inyo. Salamat ng marami. Nasaan na naghahanap ng SMC robot? Ayun Ikaw stop loss. Yan. Hindi ito yung SMC Kuno tapos Martingale. Hindi ito ganon. Tawag ito? Legit. Legit. Yung iba kasi ang kulit yung isa nirereklamo sa groups do sa Forex Philippines Chuchu na groups. Tapos ang ang pinangako daw kasi nung lalaki is SMC robot, pero nung dumating daw sa kanila tawag ito? SMC nga yung entry. SMC siguro yon, pero biglang ang nangyari nagiging Martingale, wala ring stop loss. Ganon din. Alam yun? Diba? Nagigets niya. Sino ba yung Rob FX ba yun? Yung Rob FX. Nakakatawa Mag-aaway-aaway sila. Follow nyo lang yan, Simpleng Kalakal. Bait naman yan. Kasi Englishing kasi yun Uy, magandang gabi for Zane. Magandang gabi. Sana maganda nga ang mga gabi ninyo. Dahil Sabado naman, di ba? Wala naman tayong masyadong ginagawa, di ba? Sabado naman today. Dapat relax lang tayo alam mo yun. Kaso ako, i-demo ko sa inyo. I-demo ko sa inyo yung wait lang. Ito. So medyo umu-okay na. Actually okay naman na siya. Ang naartihan lang, ang arte ko lang kasi, alam mo yun. Ang arte ko lang para kasing di ba? So yung gabay to kasi okay na siya. Talagang ang ko lang, ang arte ko lang sa mga bagay-bagay. So ngayon medyo parang tingin ko final na to. Final training. So let's say ito. Bomb panis. So ito yung magiging sample niya na So let's say na ganito.
Hanap ako lot boss. Ayan, okay. So, kapag nag-predict siya, ayan. Kaso, syempre, walang ano ngayon, walang market ngayon. So, ang pipredict lang niya is yung huling signal, di ba? Kasi medyo matagal pa. Ayan. So, the last signal was ito. So, 1.67 yung huling signal na projection na RR. So, ayun. Medyo papagandahin ko pa yung ano niyan, yung itsura. Pero, basically, ayun yung mga info na makikita. Yeah. So, magpipredict siya ng RR na okay. So, kunwari, ang gusto mong i-trade lang is yung mga nakikita niya is 2, yung RR is risk reward ratio ay 2 and above, 'di ba? So, hindi ito pasok sa iyo, 'di ba? Pero may mga tao naman na 1:1 lang ang gusto 'di ba? So, pasok sa kanila to, 'di ba? So, let's say na pipredict natin ay XAU USD. Although this will be automated and automatic to. Ngayon, minamanual ko lang para ipakita ko, 'di ba? So, let's say na nag-predict siya ng gold, 'di ba? So, nasa gold tayo ngayon, 'di ba? Ito kunwari. So, this is the signal, the gold signal, di ba? So, ito yun di ba? So, nasa na yun? So, ayan. So, ang entry price niya was 2, 3. Kaso ito, kita mo to, 0.61 lang. 0.61 lang yung projected niyang RR. So, ibig sabihin pala, pangit kunin tong trade na to. Ito lang yung maaabot niya Ayan, so 0.61. Although mas tumaas na siya ng konti ngayon. Tama naman siya halos, 0.92. 0.60, yan. So, mga ganyan lang, tapos babalik na yan pag ganun. So, medyo pangit siya kunin, di ba? So, di mo siya kukunin, dapat, di ba? Alam mo yan. Tapos, ayun. Yun lang naman. It's all powered by AI. And, of course, kapag sinabi kasi nating AI, it's dapat connected siya sa data science, di ba? So, ayun. Pinupuyat na naman ako niyan. Nakapagod rin, Nakapagod kapag yung kailangan mo gumawa ng para sa customer talaga. Anyway. Oh, Shadow! Kumusta, Shadow? Yan, ang kilala ko, si Shadow. Yo! Thank you sa, ito mga matatagal ko ng viewers to mga to What's up? Kumusta? Kamusta ang setup kong bago? Ayos ba? Is my setup good? Ayos ba? Imagine nyo gabay na magsasabi saan ang highest di ba? So kung saan yung projected niya. Ang yung gabay V2 ngayon is ano ang magiging outcome nitong signal na ito. Yun yung parang base nun. So kukunin niya yung signal, ito kunwari this is a buy signal, 'di ba? Ng super trend, 'di ba? Ayan. So i-evaluate niya ngayon, ano nga ba yung projected na RR lang nito, 'di ba? Na outcome, 'di ba? Nitong signal na to. So kung yung projected outcome niya is let's say na sana 'yon. Let's say na ang projected outcome niya is 0.61 lang na RR. Ayaw mo nun 'di ba? Hindi mo kukunin, 'di ba? Mas ano 'yun, mas okay, 'di ba? Alam mo 'yun. Wala pa atang aprobado sa Pilipinas, Lodi. Meron na nga ba? Ako, honestly, hindi ko alam kung meron ng aprobado. Tingnan natin. Forex broker in the Philippines. Ito pala, 19 best Forex brokers in the Philippines. Ito, the SEC established na siya. Best brokers. IG, Interactive Brokers, Wanda. Ito pala mga to is recognized ni Recognized ni SEC, Tama ba? Hindi ko sure, Siguro nyo na lang to. Ito, recognized pala to ni SEC, Ito, inano ko sa You can comos because you posted. Ayun. Siguro, ito.
Ayan, ito. So, i-ano natin to, di ba? Lahat naman pwede GCash. Basta Dragon Payout pwede GCash. So, hindi siya batayan, alam mo yun. Lahat naman yan pwede GCash na. Lahat yan naka-Dragon Payout. So, nagets mo ako. Parang, ayun. Pero, I think, ito, may listahan siya dito. To find the best brokers, we created a list of brokers sa country accept new customers with a broker. Overall, here's the best. Itong IG is integrated, open link, interactive brokers, ito. Although itong AvaTrade o Wanda FXCM is matatagal na tong, I think, so, itong mga to, pwede to. Ayan, oh. Ayan, oh. Kung gusto mo yung talagang parang recognize siya. Hindi ko alam kung recognize talaga, pero well, sa website eh. May forex, sabi ni Steven Hatsakis nung recently lang niya sinabi, April 20 lang. So ayan, ito daw yung mga pwede sa Pilipinas. Abay, ano? XM hindi, Ay, nako, i-search ko yan. Ayan, search mo na lang, di ba? Diba? Hello, guys! Anong yung indicator? Yung pinapakita ko kanina is just a normal trading, normal super trend. Normal super trend lang yan. Pero, dahil tayo ay malupit, yung super trend, kinabitan natin ng AI tech. So, hindi mo kasi pwedeng gamitin yung AI tech directly eh. Diba? So, wala pang ganun eh. Wala pang ganun talaga. May ganun, pero hindi siya ganun ka-reliable. So, ngayon, medyo nag-explore tayo ng ibang ways. Ang pwede natin gawin ngayon is, we use AI para hanapin yung best settings eh. Yung best confluence for the super trend eh. Diba? Yun yung AI tech na inano natin. Hindi siya So, ang gagawin ng AI na ginawa ko, yung Gabay V2 is kapag may signal, may buy signal or sell signal, i-analyze na 'yon. Ano ba yung statistics nung signal na 'yon? So, let's say na ito nga yung gold. So, ang pagkaka-analyze niya is ito lang 'yon. So, ang titingnan mo diyan is ito. Yung projected risk reward niya nung Gabay is 0.61 lang. So hindi mo kukunin 'yon kasi 0.61 lang yung ano niya, yung parang projected niya na 'di ba? So nagigets mo ba ako? So yun yung closest thing na pwede nating ilagay sa AI, 'di ba? EA by AI, 'di ba? Yun yung doon. So parang ang nangyayari doon is support lang ng machine learning yung actual strategy, which is yung napili ko nga is yung super trend, di ba? This is the super trend strategy. Tapos ang nangyayari diyan is nagkabit tayo ng machine learning algorithms na pwede nating para i-assist kung ano nga ba yung mga magagandang signals, di ba? Kasi ito katulad ito. False signal to, sell signal to pero false, di ba? It's a false signal, di ba? Nung di ba? So ngayon siguro ang ipipredict ni Gabay dito is yung risk reward ratio niya is less than 0 kasi nag-SL siya, di ba? So yun yung niya. Yun yung Gabay B2. Sir Bads, meron pa ba yung Gabay di tinanggal ko na? Wala kasing kita yun eh. I mean walang so ang gagawin ko is sa Telegram na lang mas mura para at least free pa rin. Tapos, di ba? Ayos ba? Ito si Angel Cristobal, matagal ko rin tong matagal-tagal na rin tong nanonood eh. Hello. You have any questions, guys? Araw-arawin ko na mag-live. Nakakatuwa makipag-usap eh. You have any questions? Baka may questions kayo na topics. Ano ba yung mga topics na gusto nyong pag-aralan? Sa mga future live. Reference lang sa future lives natin. Baka may mga gusto kayong pag-aralan di ba? So, I think I'm qualified enough. Tingin ko lang naman.
feeling ko lang, pero I don't know. Yung pinakita ko is Python, pero yung stack ko talaga is Python and MQL5. Ang ganda ng Python ngayon kasi ang dami niyang, alam mo yun, ang dami pwedeng magawa eh. Di ba? At dahil nga sa AI, dahil sa data science na ano ng Python, ang ganda. Very in demand ka pa, hindi ka pa i-hire as developer. I-hire ka as analyst. Diba? Oy, palag, diba? Ibig sabihin, very basic na programming skills ka lang, pero yung analysis skills mo is manggagaling sa ano, diba? Mas okay, mas ano eh. Pero mas marami kasing packages na mas maraming packages na ready for C Sharp na ano for AI and for multi-threading and for mas maraming packages for C Sharp. Pero mas user friendly ang Python. 'Di ba? So mas siya, tsaka mas marami siyang support for learning. Kasi ang C Sharp medyo medyo masungit eh, 'di ba? ang ano sa kanya is for pang malalaking infra na kasi ang C Sharp eh, 'di ba? Eh parang ang chill lang ng Python kapag aaralin mo, 'di ba? And it's a very high level language din. So, katino mo naman yung codes ng Python, very English, di ba? Hindi katulad ng C Sharp, di ba? Lalo na siguro yung yung Java, di ba? Na tipong lahat kailangan mong sabihin. Lahat kailangan mong di ba? So, yun yung parang doon. So, okay lang din naman, di ba? So, very siya, mas makakapag-focus ka lalo na kapag Python, mas makakapag-focus ka more on the concept eh. Di ba? Kaysa doon sa mismong isipin mo yung mga syntax, isipin mo yung mismong language, di ba? Medyo yun nakaka-intimidate eh, di ba? Yun yung nakaka-intimidate sa mga new learners eh, di ba? Parang dahil sa sobrang komplikado ng ibang mga languages, na sila, pare-parehas lang naman yan. Diba? Iba-iba lang tsura eh. Diba? Same concept lang naman all throughout the diba? Mas okay ba Python kaysa MQL4? MQ4. Kung hindi ka naman gagawa ng HFT na EA and ang purpose mo is makapag-trade, I think MQL5 ang best. Pero kung gusto mo ng AI na ma-incorporate yung machine learning and machine learning sa mga robots mo, wala kang choice. Kailangan mong aralin yung Python kasi wala namang packages yung AI packages ang ang MQL4 eh. So nagets mo ako. So yun yung parang yan. Depende sa gamit mo, 'di ba? Kung MQL4, I'm assuming na gagamitin mo siya pang trade. Huwag ka na mag-aral ng MQL4 kasi i-obsolete na yan. MQL5 na ang aralin mo, di ba? Ganun din naman yon. Medyo magbabago-bago lang ng konti yung Pero halos ganun din yung concept nun. Di ba? Huwag ka na mag-aral ng MQL4. MQL5 na, rekta. Di ba? Mas marami ka pa. Baka ma-hire ka pa sa dev, di ba? Tapos mag-aral ka quantitative analysis, di ba? So, baka ma-hire ka pa as a quant, di ba? Yun doon ako eh. Ganun ako dati. I'm a quant eh. So, di ba? Ayos ba? Yeah. Hello guys. No problem, man. Sabi ko nga magtanong lang kayo at tatambay lang naman tayo ngayon, di ba? Tambay is life. Good evening, Daywalker. Daywalker na buti hindi ka pa nakikita ni Blade.
Pag nakita ka ni Blade, patay ka. O si Blade yung Daywalker. Si Blade ba yung Daywalker? 'Di ba? Tama nga ba? Si Blade ang Daywalker, 'di ba? Is Blade called the Daywalker? Oo, kasi siya lang ang nakakapaglakad sa ano eh. Ah, oo. Si ano pala? Si Blade pala ang Daywalker. 'Di ba? Kasi siya lang nakakapaglakad ng may okay. Alam niyo yung Blade, guys? Ito, hindi niya si ano. Hindi niya, kilala niya ba to si Blade? Mapaghalataan yung edad ko. Ano to? Sikat to eh. Sikat to na ano dati. Stick to nun eh. Ano ba to? May PyScript ka now, boss, na nag-run ng... yes, oo. Madali lang naman yun. Meron kasing Python MQL5. Python MT5 integration. Ayan o. Ayan o. So, madali na lang siya. Alam mo yun? Madali na lang siya. Very straightforward naman yung API. Kompleto din. So, sobrang dali na lang niya kung Python. So, kahit nga matuto ka na lang ng Python muna eh. Kahit hindi ka muna matuto ng MQL5, okay lang eh. At least yun, ready ka na. Pwede ka sa Binance, pwede ka sa... Diba? Ang problema lang, eh, medyo mas mas error proof yung yung MT5 na application for so, 'di ba? Ayun kompleto 'yan. Kompleto 'yan, load bells. Okay nga din ng PHP. Ang problema nga lang is the integration niya sa iba, 'di ba? Alam nga websocket ka, 'di ba? Medyo mababagalan eh, 'di ba? Kapag nagwe-websocket ka, ang bagal, di ba? So, ito may direct na eh. Alam mo, may direct na integration. So, sobrang dali ng solution kapag trading ang anuhin mo, di ba? So, ayos ba? So, I think kung mag-aaral ka maggawa ng trading robots, just go with MQL5. Tapos, yung dalawa lang na tech stack na yan. Halos same lang naman yun. C++ naman parehas. Yung MQL5 is derived from C++ eh. So, 'di ba? Madali lang 'yan, men. Kaya mo 'yon. Kapag ganun din naman yung structure noon, 'di ba? Ganun din naman yung ano. Halos same nga sila, eh, 'di ba? Halos same. Ano lang sa pagde-declare lang ng ano, tingnan niyo 'to. Sa pagde-declare lang ng mga ano, bagay-bagay. 'Di ba? Iba lang siya dito. So, kapag magde-declare ka dito, 'di ba? Ayan. So, properties and everything. Kapag sa ano naman, sa VS Code ay sa Python, haba naman itong code ko. Ayan, so parang ganito siya, 'di ba? So, yun lang yung halos pagkakaiba nila. Pero the structures is the same. Halos the same. So, ganito lang, ito rin pala. So, yung paggawa niya ng function is ganito. Pero sa Python is ito, ganito. Ayan. Ay, ito. 'Di ba? Di mo, sarap sa mata ng Python, 'di ba? Ayan, 'Di ba? So I think go with Python and C++, 'di ba? May database ka ginagamit dyan, boss? Wala. Kasi hindi naman ganun kalaki. Ano lang to? Parang 80 plus K in data. 80K na rows lang to. So, hindi na ako DB. May bayad pa eh. Hindi naman ganun kalaki. yung kailangang gamitin. So, parang sayang. So, iniisip ko rin yon. Kaso, naka-integrate po ba? Hindi ako gagamit ng TradingView eh. May bayad kasi mag-integrate, gumawa ng mag-WebSocket sa TradingView. Wag na. Alam mo simple solutions lang tayo, diba? Alam mo yan. Mas madali sa Telegram eh. Kaya usually ang makikita nyo mga signals is
nasa Telegram kasi madali yung integration ng madali yung ano eh API ni tawag ito ni Telegram, sobrang dali. So alam mo 'yun. Kaya parang tas ang bilis pa. Tapos ang ano lang doon, ang timeout lang niya is hindi ka lang pwede mag-send ng hindi ka lang pwede mag-send ng ng magkakasunod 300 milliseconds. Dapat may pagitin sa na 300 milliseconds, and that's very short. So hindi mo rin pansin, di ba? So lagyan mo na lang ng timer na hindi ka iaalaw kasi. So lagyan mo na lang ng timer na 300 milliseconds. Babagal yun. Ay, sobrang bilis na. Paano ba process sa TG? Ang process sa TG, mag-send ng signals? Mag-send ng kung ano man? Ano lang yun, men? TG API. Web request lang yun, men. Bot API. Web request lang yun. So, madali lang yun. So, sa code mo is gawa ka lang ng base sa API nila. Madali lang. Web request lang, literal, men. As in. Search mo na lang. Pero web request lang yon. So, ang mangyayari dyan is isulat mo sa code mo as a string. Tapos, isend mo na lang siya sa TG. Yun lang yun. I-paste mo lang yung message mo doon. Tapos, ano lang yun? Token lang, men. Token lang. So, una is, anuin mo lang. Dali lang yun. Kaya mo yun, men. Para umayos. Gawa ka nga ng token. So, gagawa pa tayo Telegram. Telegram. Ayan. So, wait lang. So, ang una mo kasing gagawin is API. REST API. Nasaan na yan? API methods. API method list. Ayan. So, anahin natin. Hanap tayo ang una mong gagawin is to get the token. So, ito muna yung aanuhin mo. Login via QR. So, ayan. Tapos, sisendan ka nito, ang i-return nito sa inyo is yung token na mismo. Diba? Assign mo lang siya, so, paano ba explain ng matino? Nasa na yung trading view natin? Sorry. So, ang unang gagawin is token. Token muna. So, gawa ka ng script. Script to auth. Ayan. So, script to auth. Then, get token. Ganito ba? Ganito ba yung paggawa na kailangan natin? Joke lang pala, hindi ko nagagawin. Nakakaurat pala yun. Gagawa ka ba? Yun ba yung gusto mong gawin? Gagawa ka ba ng ano? Kung gagawa ka, pwede mo ko i-PM. Tapos, bentahan na lang kita. Mura lang. Bentahan na lang kita ng... Ano ba gusto mo? Yung magpapadala sa magpapadala sa TG? Gagawa ng signals group? Ganon? Ganon ba yung gusto mong mangyari? Anyway. Ayun. Madali lang yun. Kung ikaw, i-chat mo na lang ako. Singilin na lang kita. Para So, ang mangyayari doon, ang gusto mo ba mangyari is, yung lahat ng gagawin mo sa MT5 is
isi-send sa TG. Ganon. Ganon ba ang gusto? Tama ba? So, lahat ng gagawin mo, kunwari, nag-buy ka. So, open buy sales, sasabihin niyo yung SLTP, ganon. SLTP. Kapag wala, 0-0, ganon. Diba? Kung ganon lang, diba? Ayaw ibang usapan na yun kapag Bybit and Binance na. Sa MQL5 kasi, MQL, marami ako dito eh. Pwede nga kitang benta na lang sa'yo ng murang-mura eh. Pero, iba na kasi, di ba, kapag siguro around 6, 7, ganon. Complete setup na yon. Pero pwede pa nga ba sa Binance? Binance. Mga 6, 7, kung Signals Group ang gusto mo. Diba? Hindi, Lodi. Sana nga eh. Binance API. Magsisend ka ng trade. Magsisend ka ng trade sa Binance. Dati pwede. Dati pwede, kaso may balita kasi na parang Bybit pa. Hindi ko alam kung kaya sa Bybit. Kasi kung Bybit, may API ba sila? API, Python. Bybit, yan, meron, men. Ayan pala, meron eh. Madali lang to. APIs for developers. Create an API key. Madali lang to. May API pala sila. Website, may REST API sila. Ayan, okay to. B3 key upgrades. Parang mukhang post. Web request din. Puro web request to. Okay din. Python ang aralin mo. API limits and ito pala ayan, ang taas ang limit niya is 100. Ano tong 100 per 200 per meter? Ano tong 200 per m? Ano kaya to? Anyway, hindi ko alam pero may API sila, so ibig sabihin may Python API, may web request API sila, so madali lang to. May WebSocket din sila. WebSocket din. Python is the key, man. Anyway, maraming salamat sa pagtambay, guys. Ako ay mauuna na at gabi na. Maraming salamat sa pagtambay. Kita-kits na lang tayo bukas ng umaga. Bukas ulit. At I hope na may natutunan kayo sa akin. Don't worry doon sa mga hindi nakaabot. Nasa YouTube ko naman yung tinuro kaninang funnel method. So, yeah. Yun na naman. Babush, guys. Have a great weekend. Peace. I'm out.